Sa ngayon, ang Iglesia ni Manalo ay nahahati sa tatlo. Yung iglesyang pinangungunahan o yung may-ari ay si Eduardo Manalo. Meron pong dalawang humiwalay na ngayon ang pangalan ng isa ay EGM. At yung isa ay Small Remnant. Kaya naging tatlo po sila. Pero marami pong nagsasabi na wala naman daw pong Iglesia ni Manalo. At wala naman daw pong mababasa sa Biblia na Iglesia ni Manalo. Totoo po, wala pong mababasa sa Biblia na Iglesia ni Manalo. Ang paksa po natin kasi rito yung Roma 16:16. Sa Iglesia ni Manalo po kasi, sa pamagitan ni Peranio G. Manalo, kasi po yung dalawa, yung EGM at saka yung Small Remnant, sa panahon lang po ni Eduardo Manalo natupad yung Isaias 24:15-16. Alam niyo po, sa panahon pa po ni Peranio G. Manalo. Bakit ang tawag ko ay Peranio G. Manalo? Kasi po nagkaroon po sila na tinatawag na New Era. Yung New Era, baliktarin mo, era nyo. Yung NEO, ginawang NEW. O yung NEW, era nyo. Pagkatapos binaligtad, New Era, era nyo. Ngayon, yung era nyo, nilagyan ko lang po ng letter P sa una, pera nyo. Pera nyo. Pera ninyo. Si Peranio G. Manalo at ang kanyang mga ministro, mga wala pong karapatan magtrabaho yan. Kumbaga, binibigyan lang sila sa pamagitan po ng 4 na beses na abuluyan. Ngayon, nakaipon po sila ng pera. Nagtayo po sila ng hospital. Ang pangalan po ng hospital ay Peranio General Hospital. Hindi po New Era. Ang nakalagay po sa building, New Era. Pero ang totoo nun, Peranio General Hospital. Ano po ang layunin ng pagkakatayo ng Peranio General Hospital? Para kumita ng hospital fee. Ang tanong po, papaano po yung mga miyembro nila na walang ibabayad? Dahil ang karamihan po sa mga miyembro nila ay may hirap. Kinakailangan po kasi ni Manalo na magkaroon po siya ng panibagong source of income, tangi po sa voluntary contribution. Kaya nagtayo po sila sa pangunguna po ni Peranio G. Manalo. Sa panahon pa po ni Peranio G. Manalo, nagkaroon po ng hospital. Ngayon, kapag ka may bayad, sino lamang po ang pwedeng magpagamot? E di yung may ibabayad. Paano yung mga miyembro? E di si Manalo po, binabaliwala niya yung walang ibabayad. Pero ang karamihan po sa mga miyembro nila mahihirap. Mahihirap. Dapat ang bibigyan mo ng tulong, hindi mo naman bibigyan, kumbaga ibabalik mo lang yung ibinibigay nila eh. Pero ang layunin po nila ay kumita ng bayad. Hospital fee. Ano po ang nagagawa ni Ginoong Peranio G. Manalo sa panahon niya? Yun po, lumilikha siya ng pagkabahagi. Di po ba? Lumilikha sila ng pagkabahagi.
Babasahin ko po sa inyo ang Roma 16:16 ano po. Kasi po ito po ang laging tinatanong nila. Roma 16:16. Dito po sa Roma, mangagbatian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Sino po ang nagsasalita rito? Si Pablo. Hindi po si Manalo. Ano po ang ginagawa ni Manalo? Sumasakay sa talata. Sa turo. Ibig sabihin, ang itinuturo ni Apostol Pablo, itinuturo lang ni Manalo. Ibig lang sabihin, sumasakay lang siya. Kung itutuloy po natin ng 17, 18, ang binasa po natin Roma 16:16, di po ba? O ngayon, babasahin po natin ngayon ng 17, 18. Kung anong meron dito. Ngayon, ipinamamanhik ko sa inyo mga kapatid, natandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahagi at mga katitisuran laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan, kayo'y magsilayo sa kanila. Uulitin ko po para mapakinggan nyo yung 17, ano po? Ngayon, ipinamamanik ko sa inyo mga kapatid na tandaan ninyo, yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan, kayo'y magsilayo sa kanila. Si Manalo po umaasa lang sa bigay na donasyon. Ngayon, sobra-sobra po yung ibinibigay niya. Nagtatag siya ng Peranio General Hospital. Kapag kabayad po ang kikitahin, pwede bang pumasok yung walang ibabayad na membro niya? Hindi. Anong nagagawa niya? Mas maganda po, babasahin natin dito sa magandang balita, Biblia, Roma, Kapitulo 16:17 po. Ipinamamanik ko sa inyo mga kapatid, tandaan ninyo, ang mga lumilikha ng pagkakampi-kampi. Ang ibang salita po ng pagkakabahagi ay pagkakampi-kampi. Ulitin ko po ano po. Ipinamamanik ko sa inyo mga kapatid, tandaan ninyo, ang mga lumilikha ng pagkakampi-kampi at nagiging sanhi ng pagtalikod sa mga aral na tinanggap ninyo, iwasan ninyo sila. Kapag ka ang isang tao, halimbawa si Manalo, umaasa lang sa bigay. Subalit yung bigay sobra-sobra. Kinakailangan niyang gamitin na puhunan. Kaya nagtatag siya ng hospital. Pero anong layunin ni Manalo? Kumita ng hospital fee. Kanino siya kikita ng hospital fee? Doon sa mga may ibabayad. Eh papaano po yung mga miyembro niya na walang ibabayad? Ang karamihan sa mga miyembro niya walang ibabayad. Lumilikha siya ng pagkabahagi, lumilikha siya ng pagkakampi-kampi. Sa papaanong paraan? Dahil doon sa hospital. Anong dapat gawin? Iwasan. Dahil isang uri ng pagtalikod. Nakita nyo? Mas maganda po, itutuloy natin ng 18 eh. Ang binasa ko lang kanina, 17. Ngayon, 18. 17, 18, dating salin. Ngayon, ipinamamanik ko sa inyo mga kapatid, natandaan ninyo, yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan, kayo'y magsilayo sa kanila. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon. Una. Sino pong pinaglilingkuran ninyo? Si Manalo. Sa papaanong paraan, pinakakain ninyo. Anong ibinibigay ninyo? Voluntary contribution. Anong ginagawa ngayon ni Manalo? Sobra-sobrang abuloy. Ginagamit niyang puhunan. Anong layunin niya para kumita ng bayad? Kanino? Sa mga may ibabayad na miyembro niya. Paano po yung walang ibabayad? Batay po yung lumilikha ng pagkakampi-kampi sa magandang balita Biblia.
Kaya si Manalo, sa panahon pa po ni Peran G. Manalo, lumilikha na siya ng pagkakampi-kampi o pagkabahagi sa magitan ng kanyang mga inimbes. Halimbawa po yung hospital. Kaya hindi po sila naglilingkod kay Kristong Panginoon. Anong ginagawa nila? Hindi po paglilingkod yun. Yun po'y pagninegosyo. Itutuloy po yung 18 na po. Pakinggan ninyo. Sapagkat ang mga gayoy hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. Bakit? Kailangan po kasi nilang kumita sa magitan ng voluntary contribution para kumain. Di po ba? Ngayon, hindi po sapat ang voluntary contribution. Kailangan magamit pa niyang puhunan. Kailangan igigisa niya sa sariling mantika ang kanyang mga kasapi. Sa paanong paraan, nag-invest siya ng hospital. May bayad po. Kasi po, kailangan kumita yung hospital sa mga may ibabayad. Paano po yung walang ibabayad? Anong nagagawa ni Manalo? Lumilikha siya ng pagkakampi-kampi. Sa ibang salita, pagkabahagi. Bakit? Ang layunin po kasi niya, paglingkuran siya. Hindi po ang tunay na Kristo ang kanilang pinaglilingkuran. Ito po ang payo ni Apostol Pablo sa tunay na iglesia ni Kristo. Ano po? Pagkatapos ikukumpara natin sa iglesia ni Manalo. Tutuloy ko lang po ang basa. Dito po sa 18. Sapagkat ang mga gayon, hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita, mainam na mga talumpati, dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Kaya ang akala po nila, kasi po nagkaroon po ng problema nitong panahon ni Eduardo Manalo. Marami silang itiniwalag. Lalo na yung pamilya ni Peran G. Manalo, yung iba itiniwalag. Kaya itiniwalag, batay dun sa pagtuturo ni Benvenido Santiago, lumilikha ng pagkakabahagi. Kaya sila itiniwalag. Pero ang totoo nun, si Peran G. Manalo, sa panahon pa lang niya, ay lumilikha na po ng pagkakabahagi o pagkakampi-kampi. Sa paanong paraan? Dahil dun sa inimbest nila na New Era. Ang ibang pangalan, baliktarin nyo, New Era, Eranyo. Ang tawag ko po diyan, pera ninyo. Kinakailangan si Peran G. Manalo, kumita siya ng bayad. Tangi doon sa turo na itinuturo niya, Pandoktrina 19, as voluntary contribution. Hindi po sumapat kay Peran G. Manalo na abuli lang ang kikitahin niya. Kinakailangan kumita siya ng bayad. Paano po yung walang pambayad? Kapag ka pinag-aralan mo, kaya ako, ang sabi nila, wala naman daw pong iglesia ni Manalo sa Biblia. Totoo pong walang mababasa sa Biblia na iglesia ni Manalo. Dahil matagal na pong tapos ang Biblia. Si Manalo po at ang kanyang mga ministro sumasakay lang sa Roma 16:16. Ang nagtuturo dito si Pablo. Anong hindi dapat makita? Magkaroon ng pagkakampi-kampi. Hindi dapat magkaroon ng pagkakampi-kampi sa loob ng tunay na iglesia ni Kristo. Sa iglesia ni Manalo. Sa paanong paraan sila nagkaroon ng pagkakampi-kampi sa magitan ng mga inimbest nila? Anong layunin ng mga inimbest nila? Eskwelahan, hospital, bayad po. Paano yung walang ibabayad? Hindi ba nakikita yan ng mga ministro? Hindi ba nakikita ni Manalo yan? Kayo. Sino pong pinaglilingkuran nila sa ginagawa nilang yan? Yung kanilang tiyan. Kailangan kumain lang sila Pero hindi po sapat na pagkain lang Kaya katulad po ng ginawa ni Eduardo Manalo, nagpatayo siya ng mansion Bumili siya ng eroplano Tangi doon sa helicopter sino pong mas mapalad sa inyong reliyon? Yung nagbibigay, yung binibigyan? Kaya ko po ito inisyo dahil yung pong
EGM at saka yung small remnant kumakampi dun sa kina Angel Manalo. Yun po ang dahilan kung bakit sila itiniwalag. Dahil yung pong mga Manalo nawawala po sa posisyon. Kung titingnan po ninyo, ang lumilitaw na pangalan o apelyido, Santos. Kaya po nagkaroon po ng pag-aaway yan. Sa pamilya lang. Ang pinag-aawayan po ay pera. Pera, napakalaking pera po ang pinag-aawayan nila rito. Gusto nila manatiling Manalo lang ang magpapatakbo sa kanilang reliyon. Hindi po. Pinatutunayan po ng EGM tsaka yung small remnant sa panahon lang ni Eduardo Manalo nagkaroon ng pagtalikod. Doon lang natupad yung Isaias 24:15-16. Hindi po. Kaya nga po nagkaroon po ng new era. Pagka new era, baliktarin mo era nyo. Yung era nyo, lagyan mo lang letter P sa U, pera ninyo. Sinasabi ko sa mga kasapi. Yan ay mula sa pera ninyo. Kaya nagkaroon ng mga inimbest na yan. At kayo ang dahilan kung bakit nagkaroon yan. Tingnan ninyo kung pwede kayong mag-aral, kung tingnan nyo kung pwede kayong magpagamot ng libre. Sa kinikilala ninyong pag-aari, hindi. Ang ginawa po ni Manalo sa pamagitan ni Peranio G. Manalo, kinakailangan niyang kumita ng bayad dahil hindi sumapat sa kanya ang Pandoktrina 19 na kanyang ginawa o lumikha si Manalo ng Pandoktrina. Ginawa pa nilang 25. Tingnan niyo yung Pandoktrina 19. Kaya sa panahon pa po ni Peranio G. Manalo, lumikha siya ng 10 utos. Ang ika-10 utos, huwag lalaban sa pamamahala. Ang dahilan, ako. Dahil ako po ang unang-unang nag-umpisang lumaban kay Manalo. Ako, ang punteriya nila. Dahil inilalantad ko po yung pagninegosyo ni Manalo. Kaya pagka sa kwentuhan sinong pinakamagaling na negosyante sa buong Pilipinas? Si Manalo. O sino pong ikukumpara nyo? Sino Henry C? Sino Cojuangco? Wala po yan. Si Manalo po, laway lang ang puhunan. Sa pamagitan ng mga donasyon ng mga kasapi, nakakapagnegosyo siya. Sina Henry C, sina Cojuangco, may sarili silang pera. Si Manalo, wala namang sariling pera. Meron siya. Sariling pera. Kaya nagkakaroon po siya ng mga negosyo na ang pinagninegosyohan niya ang kanyang iglesia. Paano yung walang ibabayad, walang pambili na kanyang mga membro? Kaya kapag binabasa po nila ang Roma 16:16, pinatutuloy ko lang ng 17:18. Para makilala ninyo kung sino ang pinaglilingkuran ninyo. Ang pinaglilingkuran ninyo sina Manalo at ang kanyang mga ministro para mabuhay sa bigay. At yan ang ginawa pa nila. Yung sobra-sobra sa mga bigay na donasyon ninyo, ginagamit nilang puhunan, kapital. Papaano yung walang ibabayad, walang pambili? Kaya po yung sa panahon pa po ni Peranio G. Manalo, nagkaroon po ng tinatawag na new era. Itanong nyo kina Isaiah Samson, kung hindi niya alam ang salitang new era, eskwelahan, hospital na yan, bago sila tumiwalag, alam na nila yan. Yung small remnant, hindi ba nyo alam na may new era? Sa pamagitan po ng hospital, kapag ka merong karapatan lang ay yung may ibabayad, lumilikha ka ng pagkakabahagi. Lumilikha ka ng pagkakampi-kampi. Dahil negosyo po kasi ang nasa isip mo. Kinakailangan lang ay puhunan. Voluntary contribution. Kinakailangan mong kumita. Igisa sa sariling mantika ang mga kasapi.
Basahin ko po ang Santiago Kapitulo 3. Pakinggan ninyo. Kung sinong dinidiyos ng lumilikha ng pagkakabahagi, hindi mo naman pwedeng itiwalag si Manalo eh. Si Manalo, pagka napatunayan mong lumilikha siya ng pagkabahagi, lumilikha siya ng pagkakampi-kampi sa pamagitan ng eskwelahan, hospital maititiwalag mo ba yan? Halimbawa, pangkaraniwang kasapi ka niya, hindi. Sila kasi ang may-ari. Sa susunod, pag-aaralan natin kung papaano tumulikod ang iglesia ni Manalo. Dating iglesia ni Kristo yan, naniniwala ako. Dati nakaugnay kay Kristo, napahiwalay lang sila. Kaya natupad yung Isaiah 24, naging manggagawang taksil sila. Ito po, babasahin ko po sa inyo, Santiago, sa dating salin, kung ano ang nakalagay rito, para pakinggan po niyo. Ito po ang paborito ng iglesia ni Manalo Ngunit kung kayo'y merong mapapait na paninibugho, pagkakampi-kampi sa inyong puso, huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi nauukol sa lupa, sa laman, sa diablo, sapagkat kung saan merong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doong merong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Kapag ka ang isang reliyon, halimbawa ako bilang tagapagturo, umaasa lang ako sa donasyon. Ngayon, yung donasyon, gagamitin kong puhunan. Mag-i-invest ako ng hospital. Kapag ka ang hospital na aking in-invest, yung meron lang ibabayad, ay yun ang pwedeng magpagamot, dumilika ako ng pagkakabahagi, lalo na dun sa mga membro. Hindi ko ba nakikita ang kalagayan ng mga mahihirap na aking mga kaanib o mga kasaping kaanib na kasapi na kaanib na wala namang ibabayad? Kayo, tinatanong ko kayo, sa pagbibigay ng abuloy, sino bang dapat tulungan? Yung may ibabayad o yung walang ibabayad? Ngayon, para hindi ka magkaroon ng pagkakampi-kampi, pagkakabahagi, hindi ka makakalikha niyan. Walang bayad. Lahat pwede. Pero kapag ka nagkaroon ng bayad, paano yung walang ibabayad? Ako po kasi dati akong kasapi sa iglesia ni Manalo. Wala po akong ibabayad sa aking pag-aaral. Kaya hindi ako nakapagpatuloy dahil wala po akong ibabayad. Ibig sabihin, tinanong ko si Vivencio Pineda. Ang tanong ko sino may-ari ng eskwelahan na ito? Ang iglesia, hindi ba ako kasamang may-ari? Hindi makasagot si Vivencio Pineda. Kung kasama akong may-ari, pare-pareho tayong may-ari, pagkatapos uutusan mo akong magbabayad. Pwede ko bang sabihin sa iba na may bayad dito? Pwede ko bang ituro sa iba na may bayad dito? Ang gustong palabasin ng iglesia ni Manalo, ang kinikita, ang source of income lang nila ay voluntary contribution. Pandoktrina 19. Kaya sa panahon pa po ni Peranji Manalo, sa panahon ni Eduardo Manalo kasi malakihan na negosyo na, katulad ng ang arena. Malakihan na. Yung kay Manalo, anong kay Peranji Manalo, eskwelahan, hospital. Yun po, kapag ka ang abuloy o donation, ginamit mong puhunan, lumilikha ka na ng pagkakabahagi. Ibig sabihin, negosyante ka na. Kasi namumuhunan ka na sa pamagitan ng voluntary contribution. Hindi mo naman pwedeng sabihin ng namumuhunan, iglesia ni Kristo. Si Kristo hindi naman negosyante. Kaya ko tinatanong sa kanila, sinong namumuhunan sa inyo sa pamagitan ng voluntary contribution? Hindi pwede yung kabuuan. Ginagamit lang yung salitang kabuuan na iglesia. Hindi. Kasi ang pinagninegosyon yung mga kasapi
Si Manalo ba, wala ba siyang alam tungkol dun sa pamumuhunan na yan? Wala bang alam? Meron. Inilalantad ko, kaya nagkaroon po ng ika-10 utos, huwag lalaban sa pamamahala eh. Dinadaya na ang mga kasapi. Kasi po, mahilig sila na kung paano po palaki. Ibig sabihin, kinahihiligan nila yung pagpapalaki ng pondo na mula sa donasyon. Kinakailangan nagagamit po nilang puhunan, kapital. Sa paraan na yan, lumilikha ka ng pagkakabahagi. Lalabas diyan, ang sarili mong tiyan ay siyang pinaglilingkuran ng mga kasapi. Kaya tingnan, kilalanin niyo si Manalo. Meron siyang mansion sa kabila na wala siyang karapatan magtrabaho. Meron siyang eroplano, meron siyang helicopter. Bakit? Nadaya ang mga kasapi. Ang akala ng mga kasapi, tama yan. Hindi po. Kumbaga, ang pera na ibinibigay ninyo, sinasarili lang nila. Pagka sinasarili, ang totoo nun, hindi kanila. Ang ginagawa lang nila, sinasarili. Sinong unang-unang pagninegosyohan nila? Sa mga inimbest nila, katulad ng hospital, mga miyembro. Yung ba'y isang uri ng pagmamahal? Hindi po. Yun po ay isang uri ng pagninegosyo, hindi po pagmamahal. Manapa, isang uri ng pandaraya ang nagagawa. Hindi lamang po pandaraya. Lumilikha siya ng pagkakabahabahagi o pagkakampi-kampi sa mga miyembro. O sino lamang po yung mga may ibabayad, kayo lamang po, sino magsasalita ng ganyan? Wala. Totoo po niyan eh. Ang Iglesia ni Manalo, nananatiling pure voluntary contribution lang ang kanilang kinikita. Pandoktrina 19. Yun po ang inilalabas nila hanggang ngayon. Ang Iglesia ni Manalo, wala pa pong kinikitang hospital fee, wala pa pong kinikitang eskwelahan fee, o yung school fee. Wala pa po. Bakit? Lalabag sila sa tinatawag nilang pandoktrina. Doon nila makikilala na si Peran G. Manalo, lumabag siya. Doon sa kanyang ipinakikilalang pandoktrina. Kaya yung pandoktrinang yun, binago nila, ginawa nilang 25 Dati ang voluntary contribution nasa 16 Ginawa nila, inilagay nila sa 19 Para hindi madiskubre ng tao ang kanilang pandaraya. Inilalahad ko po. Kaya nagkaroon po sila ng takot. Kaya nagkaroon po na tinatawag na ika-10 utos, huwag lalaban sa pamamala. Sino po ang may gawa niyan? Si Ginoong Peran G. Manalo. Sa panahon pa po ni Peran G. Manalo, nagkaroon po ng new era, Peranyo, na ang kinikita yung bayad. Sa panahon pa po niya, lumilikha siya ng pagkakampi-kampi o pagkabahabahagi dahil ang layunin niya, negosyo. Hindi po paglilingkod kay Kristo, kundi pagninegosyo. Nawa sana naunawaan po ninyo kung sino yung gumagamit ng Roma 16:16. Basahin lang ninyo. 17-18. Ikumpara ninyo. Magsiyasat kayo sa inyong reliyon, lalo na sa Iglesia ni Manalo. Marami pong salamat.